Okay, para sa video po natin ngayon, magbe-breed po tayo ng mga longfin danyo. Bali ano po to, yung step by step. At ito po, sa tab na to, makikita nyo yung ating mga male. Ilan lang po yung mga male natin. Yan, makikita nyo sila dito. Ayun, bali bumili kasi ako ng 10 pieces na longfin danyo. Tapos nag-request ako dun sa seller na baka kaya ng 5 pieces male at 5 pieces female. Siguro, di niya din napansin kasi parang 2 months old pa lang daw tong mga to. Binigyan niya ako ng 10 pieces. Pinaghiwalay niya pa yung 5 male at 5 females. Pero nung nag-mature yung mga danyo, no, bali 3 female lang pala yung naisama niya. Pero ayos pa rin kasi nakiusap lang din naman ako doon sa seller. At medyo bata pa nga yung mga danyo kaya medyo mahirap din silang i-gender. Okay pa din kahit 3 female lang, no? Pero dito sa case na to, bali namatay kasi yung 2 female na disgrasya ng unang attempt mag-breed. Ito yung male natin. Bali ang natira na lang sa atin ngayon na isang female. Pero okay pa rin yun, no? Kasi at least may female pa din tayo. At ayan na, ipa-plastic lang natin tong male. Medyo madilim dito sa isdaan ngayon. Gabi na kasi. Sa mga magtatanong po kung bakit gabi tayo magbe-breed ng danyo, kalimitan po kasi nagle-lay ng eggs or nagme-mate yung mga danyo kapag lumiwanag na, kumbaga madaling araw. Kalimitan lagi silang madaling araw mag-spawn ng eggs. Kaya gabi pa lang gabi pa lang pinapagsama ko na yung male at female para kinabukasan makapag-mate na sila, makapag-breed na. Ito yung breeding tank natin. Ayan yung ating male. Acclimate muna. Tapos kunin naman natin yung female natin. Yan, mapapansin nyo malaki na siya, no? Yung nakuha ko yan talagang parang wala pa silang 1 inch. At ayan, ready for breeding na nga. Ito ay 3 months old and 2 weeks. Yan, mapapansin nyo naman yung tiyan niya. Punong-puno na ng eggs yan. Kaya pwedeng-pwede na natin yung isa lang sa breeding. Yan, ang ating female. Ang ganda talaga ng ng longfin danyo. At ayan siya, ilalagay lang din natin doon para makita siya ng male. Ayan yung iba kong tanks. At ayan. Ayan, acclimate lang natin sila dito. Ayan, bali isang pair lang yung i-breed natin ngayon kasi no choice tayo eh. Isa na lang ang female na meron tayo. Pero at least may natira pa din, no? Meron pa rin tayong chance na makapagpadami ng mga longfin danyo. Nagandahan kasi ko dito eh. Ayan, no? Oh, ganda ng male, no? Tapos ayan, na-explain ko lang tong breeding tank nila. Bali, 2.5 gallons lang to. Nilagyan ko lang sila ng divider. Bali, may microwavable yan sa ilalim para dyan malalaglag yung eggs. Kumbaga hindi naman ganun kataas yung clearance para ma-fertilize pa rin ng male. At gumamit lang ako ng styro, no? Kasi maikli yung yung sa overhead filter ko nakuha to, yung plastic na block na yan. Hindi ko alam ang tawag dyan eh. Bali, mangyayari malalaglag yung eggs sa ilalim na hindi maaabot ng mga parents para hindi nila makain yung eggs. At ayan, release na natin yung male. Yan, nag-ating male. Oh, ganda, no? At maya-maya, alpasan din natin yung female.
Ayan ang ating female. Oh, dami na eggs yan. Bilog na bilog na. Yan, tapos iiwan ko lang yung ilaw nito siguro mga 1 hour para lang aware sila na aware yung male na may kasama siyang female. At mas mataas yung chance nila na mag-breed. At ayan, hayaan na natin sila dito. Tapos check na lang natin kinabukasan. At ito nga, no, bali parang alam ko ito ay 6:30 ng umaga. Mapapansin nyo na medyo hinahabol pa ng male yung female. Ayan, ito yung closer look. Mapapansin nyo din na lumit na yung tiyan ng female. Check natin kung may egg sa ilalim. Yan, no? Positive, no? Ayan yung mga eggs. Pero hindi porket nakikita natin na madaming eggs yung female, ay lahat yan mag-hatch, no? Pwede nga may case din na madaming initlog yung fem, madaming itlog yung female, pero halos lahat hindi na fertilize. Kaya pag ganon, tiyagaan lang, no? Try lang ulit. Dito hihiwalay ko na yung male para makapahinga naman yung female. Stressful kasi sa kanila yan, lalo na maliit yung tank. Hindi din kasi natin pwedeng lakihan yung tank nila, no? Kasi baka hindi kayanin ng male mag-fertilize sa malaking tank. Hindi lahat ng eggs marireach ng milk. Balik lang natin yung male sa kanyang tub. At ganun din sa female, babalik lang natin siya. Solo to yung female. May sarili siyang tank sa 5 gallon. Doon lang siya. Tapos kada nako-condition siya, kumbaga may eggs na, binibreed lang namin ulit. At ayun yung mga eggs. Medyo madami ding nilabas, no, para sa 3-month-old na danyo. At meron din sa bato. Kaya nga pala may bato yung microwavable para hindi siya lumutang. Kasi pag lumutang, masisira yung breeding setup natin. At dito may mga eggs din. Ayan. At ito 24 hours. 24 hours. Bali ito yung kinabukasan after natin mag-breed. Yung ibang eggs nga dyan may kulay na. Kulay green din. At day 3. Ayan, nakadikit na sila sa glass. Sobrang liit niyang mga yan. Ayan, day 3. Ayun pa. Kakaunti pa lang to. Nung chinek ko kasi umaga to eh. At day 5, may free swimming na. Mabilis lang din sila na. Pagkatapos ng 5 araw, nakakalangoy na din sila. At ayan yung mga fry. Hindi din naman ganun karamihan, pero tulad nga nasabi ko, at least meron tayong makukuha mga breeders para sa future at hindi tayo mawawalan ng ganitong isda. Bali, tiyagaan lang talaga sa pagpapalaki, no? Hirap mag-focus kasi napakaliit. Ayan, tulad niyan, pag nakita nyo na yung kulay ng fry nyo, hindi nagkulay green o kung ano mang kulay ng danyo fish nyo, kung yan mani, yellow, blue, basta pag lumabas sila ng ganyan, transparent, yun na yung kulay nila hanggang pagtanda. Hindi na yan nagiging green. Pero hindi ko din sigurado, no? Siguro may case din na sumahabol yung kulay nila habang natanda. Pero sa experience ko sa pag-breed ng mga danyo, hindi na sila kumukulay. At ito na 1 week after, ito yung mga bagong fry, batch 2. Makikita nyo, yan, nakakain na sila ng brine shrimp. Yan, orange na yung mga tiyan nila. Yan, mabilis naman sila lumaki.
Ang challenge lang talaga dito, no, yung paano mo sila papalakihin hanggang makaya nilang kumain ng baby brine shrimp. Kasi yun yung masustansya para sa fish fry. At ito yung mga danyo natin nung unang attempt ng breeding. Yan, iilan lang yan, tinanggal ko na din yung mga transparent yung kulay. Nag-select na din ako. Kaya mas malalaki na sila. Parang mas matanda lang to ng isa o 2 linggo. O parang 2 weeks. Mas matanda to ng 2 weeks dun sa bago nating binbreed. At yan lang po, no, para sa video na to. Maraming salamat po sa mga nanood at stay safe po sa lahat. God bless. At yun po, no, para sa next video natin, mabilis ang fish tank cycle para sa ating mga isda.